Uy, sadali lang kaibigan. May nagtanong sa atin, ang sabi niya, may tanong po ako, Pastor. Kung nakapag-asawa ka po ng narcissist at ngayon ay nalaman mong kailangan mo rin palang iwan siya dahil kailangan mong mas mahalin ang sarili mo, kalooban ba ng Diyos na maging asawa mo siya? Kung hindi, bakit po hinayaan niyang maging asawa mo siya? Magandang tanong to kaibigan. Pag-usapan natin kaibigan, huwag mo munang scroll. At i-share mo rin para marami po tayo matulungan ating kababayan. Salamat kaibigan. Kaibigan, ang bigat ng tanong mo at ramdam ko ang bawat pintig ng puso mo habang binubuo mo yan. Parang mihinga pero hindi nakakuha ng hangin. Kasi ang taong minahal mo, ang taong akala mo maging tahanan mo, ay siya ring nagbigay ng sugat na hindi mo inaasahan. At ngayon nagtataka ka, Panginoon, bakit? Kalooban mo ba to? Bakit mo hinayaan? Kaibigan, hayaan mong samahan kita dito. Dahan-dahan, may pag-asa, may liwanag pa, at may plano pa ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ngayon. Alam mo, minsan sa buhay, hindi kagaya ng pelikula ang pag-ibig. Hindi lahat ng aido ay nagbubukas ng pintuan papunta sa fairy tale. Minsan, ang aido ay nagiging I endured, I cried, and I broke. Pero kaibigan, hindi ka nabigo dahil pinagpalit ka. Nabigo ka dahil sobra kang nagmahal, sobra kang umasa, at sobra kang naniwala sa pangako ng habang buhay. At ang tanong mo, Lord, bakit mo hinayaan? Ito ang tanong na isang pusong sugatan pero hindi sumusuko. Kaya saludo ako sa iyo, kaibigan. Ano ba talaga ang nangyayari kapag may narcissist ka na asawa? Kaibigan, ayon sa mga clinical psychologist na si Dr. Ramini Dorvasula, isang NPD expert, ang narcissistic partner ay may pattern niyan. Emotionally manipulative. Hindi marunong humingi ng tawad. May sense of entitlement. At may kakayahang mag-cause ng trauma bond. Kaibigan, research from Journal of Personality Disorder shows na mahirap makipagrelasyon sa may narcissistic traits dahil napapaliwala ang emotional need ng partner niya. Pero kaibigan, hindi ka mahina. Hindi mo rin kasalanan kung nagmahal ka ng isang narcissist. Kaya ang tanong, kalooban pa ng Diyos na mag-asawa ako ng narcissist? Ito ang masakit pero ito ang totoong sagot. Oo, hinayaan niya. Pero hindi ibig sabihin siya ang nag-utos, kaibigan. Kaya nga, ako'y naniniwala sa long observation in short engagement. Kaya nga, bago ka magpakasal, ay pag-aralan mo muna ang kanyang ugali. Kung maging masaya ka ba sa kanyang pag-uugali. Mayroon tayong free will at minsan sabi ng Biblia sa Kawikaan 19:21, maraming panukala sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay mananatili. Hindi lahat ng choices natin ay perfect. Pero ang Diyos, ginagawa niyang posible na kahit mali ang simula, maging tama ang pinto kung ipapasok natin ang Diyos sa gitna natin. Hindi aksidente ang kasal mo. Hindi ito sakripisyo. May mission ka, may aral, may paglago, at may posibilidad ng pagaling at pagbabago, hindi lang para sa kanya, kundi rin para sa iyo. Bakit hinahayaan ng Diyos na maging asawa mo siya, kaibigan? Itong dahilan. Kaibigan, ito ang hindi madalas sabihin pero totoo. Number 1, para lumabas ang tibay mo. Minsan sa sakit, doon lumalabas ang tapang na matagal lang nakatago sa iyo. Pangalawa, para maturuan ka ng boundaries, self-love at emotional wisdom. Hindi selfish ang mahalin ang sarili. Ito ay tama at makadiyos. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Sabi yan sa Marcos 12:31. Walang love your neighbor kung walang love yourself. Pangatlo, para maging instrumento ng pagaling sa kanya o sa iyo. Kaibigan, hindi aksidente ang bawat luha. May hinuhubog ang Diyos, kaibigan. Ang tanong, nararapat bang hiwalayan kapag ka nagpakasal ka sa isang narcissistic na tao? Kaibigan, hindi perfect ang partner mo at hindi ka rin perfect, pero ang kasal ay sagrado. Ang sabi ng Matthew chapter 19 verse 6, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero pakinggan mo ako, hindi sinabi ng Diyos na tiisin mo ang pang-abuso. Hindi rin sinabi ng Diyos na papatayin mo ang sarili mo para lang manatili sa Kanya. Ang kagustuhan ng Diyos ay restoration, hindi distraction. Ang restoration ay hindi agad separation. Minsan, ang unang step ng restoration ay healing, boundaries, and structured distance. Ang tanong, paano maayos ang sitwasyon kahit narcissistic siya, kaibigan? Number 1, gumawa ng malinaw na boundaries. Healthy, hindi galit. Sabihin mo ng firm, pero gentle kung anong hindi mo kayang tanggapin. Narcissist has only changed when boundaries are consistent. Pangalawa,
seek therapy or counseling kung pwede kay